sa krus ni Kristo tinangal. Itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sina Jesus at kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakadulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalog niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kung hindi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Personal po akong nagpapasalamat sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ako po'y narito, galing po ako sa misyon. At kahit sa malayo ako, liblib na lugar sa malayo, ay sumusubaybay po ako sa mga misa sa Quiapo sa pamamagitan ng online na mga misa. Ngunit, papasalamat po ako sapagkat naririto ako. Ako'y nabibighani. Di pa ako lubos na natatauhan sapagkat nandito, malapit po ako sa ating Poong Senyor. Ang ating mapagbasa sapagkat ang ating pong Jesus Nazareno, bagamat siya'y Diyos, nagpakababa siya. Naging tao at pinakakamatayan sa krus ay kanyang inako, tinanggap bilang kalooban ng Ama para sa kanya. Sa ating unang pagbasa, mula sa sulat ni Santiago Apostol, ang Diyos ay galit sa mga palalo, sa mga arogante, sa mga mayayabang. Kahit tayo, yabang-yabang naman. At ang puso ng Diyos, kumikiling ang preferensya niya para sa mga mapagkumbaba at maliliit na tao. Kaya nga po, si Jesus ay nagpakababa, naging isa, katulad natin, maliban sa kasalanan. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, ito po yung paghuhubog, yung edukasyon, yung formasyon ng mga alagad. Hindi nila maintindihan. Kasi ang daan, ang pamamaraan ni Jesus, yung sakripisyo. Ako'y papatayin, pahirapan, ngunit sa ikatlong araw, mabubuhay na magmuli. Hindi nila maintindihan. Ayaw naman nila magtanong. Tapos naman, nung sila'y naglalakad,
may bulong-bulungan sila. Ang kanilang pinagtatalunan, sino ang numero 1? Sino ang pinakasikat? Sino ang nasa mataas na pedestal? Yabang. Tinuruan sila ni Jesus. Hindi ganyan po para sa atin. Ganyan ang sekular na pananaw. Ganyan po ang daan ng mundo. Pero ang daan ni Jesus sa pamamagitan ng krus, pagpapakumbaba. Kung gusto mo maging una, maging huli ka at maglingkod sa lahat. Tinawag niya isang bata. Sapagat yung bata, representante ng mga maliliit, mga mahihina. Sino man tumanggap, isa sa mga ito, tinatanggap ako. At sino man tumatanggap sa akin, hindi lamang ako tinatanggap, kung hindi, ang nagsugo sa akin, ang Ama. Kaya muli, mahalaga kay Jesus sa mga maliliit. Hindi nila mapagtanggol ang kanilang sarili, ang mga mahihina, ang mga walang boses, yung mga arogante, mayayabang, akala mo kung sino, ay hindi po ito ang dapat na buhay natin. Pagnilayan po natin sa tulong ni Maria at ni San Jose at mga santo sa araw na ito, San Cristopero Magallanes at mga kasamang martir, gayon na si San Eugene Masinod, pundador ng mga Oblates of Mary Immaculate, naway tayo'y maglingkod, maging huli, upang makita sa mga maliliit ang imahen sa kanila. Makita natin sa kanila ang imahen ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen.